ng kontrobersya na nakapalibot dito sa budget ng OBP. Diyan natin na malalaman. Live yan eh. Live na i-hearing yan eh. Di ba? So, pabor sa atin ng mga Pilipino na malalaman natin kung ano ang paliwanag ni Sara Duterte. Kapag po nagtuloy-tuloy yan, hindi po pwedeng hindi a-attend dyan si Sara Duterte. Siya'y a-attend dyan at siya'y magpupunta talaga siya dyan. Hindi pwedeng iisnabin niya yan. Hindi pwedeng hindi niya yan pupuntahan at hindi katulad ng ginawa niya sa Kongreso. Na pupuntahan niya, na iniisnab niya at pupuntahan niya, babastusin niya lang, hindi siya magte-take ng oath. 'Di ba? Yan po yung kumbaga talagang pwedeng maging dahilan yan. Ate Flor Benavides, hello po. Ate Lori Mamawag, hello po sa inyo Kahit late na po itong ating live, nandyan kayo. Thank you po. Kaya po ito, kagandahan niyan dito po sa impeachment na yan, magkakaroon po tayo din ng pagkakataon na mahusgahan talaga si Sara Duterte. Hindi lang naman mga maestrado mga judge, mga senator judge sa impeachment ang kumbaga dapat na makarinig ng kung ano yung katotohanan, di ba? Tayo ang pinaka talagang dapat na makarinig ng katotohanan. Kaya po katulad niyan ngayon, 'di ba? Nanguna po si Sandro Marcos sa paglagda ng impeachment para kay VP Sara. Ito ay isa pong katibayan lamang ng atin pong Pangulong Bongbong Marcos ay hindi hawak sa leeg ang kanyang anak na si Sandro Marcos para magdesisyon sa kanyang sarili. Yan lamang po ang isa sa pinakamainam dito na nalaman natin dito sa impeach Sara issue na ito. So, ito po ngayon, ito naman, panoorin natin. Sinadyang i-impeach ni Vice President Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028 presidential elections. At live mula sa OVP headquarters sa Mandaluyong City, balikan natin si Camille Samonte. Camille? Yes, Gigi, kanina pa nga tayo naghihintay ito sa labas ng opisina ni Vice President Sara Duterte, pero wala kaninang umaga ay hindi pa natin siya nakita nito. Yan ay matapos siyang impeach sa Kamara. Baka naglalakwat siya. Saan kaya? Baka namamasyal. Oy, Sara, na-impeach ka na. Na-impeach ka na, hindi mo pa ba alam? Hindi mo gabi na wala pa sa opisina. Nasaan kaya? Baka nagsha-shopping. Pero ang ilang kaalyado ng mga Duterte ay nagsalita na tungkol dito. Hindi na raw nagulat si dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na tinuloy na ng mga kongresista ang impeachment. Gusto raw talaga nilang hindi makatakbo si Inday Sara sa 2028 presidential elections dahil siya raw ang pinakamalakas sakaling itutuloy niya ang pagtakbo bilang Pangulo. Kapag tuluyang napatalsik si VP Sara, hindi siya pwedeng tumakbo at maglingkod sa anumang posisyon sa gobyerno. Naniniwala rin si Panelo na handa naman si VP Sara na harapin ang impeachment complaint. Pag pinagpilitan mo yan, lalong magagalit ang tao, lalong lalakas ang simpatiya niya, at lalong mapapadali. Hindi totoo yan. Ano pinagsasabi mo, Panelo? Napakaraming mga Pilipino ang gustong-gustong malaman kung saan nilustay ni Sara Duterte ang 612 million na hinahanap sa kanya ng COA. Ano pinagsasabi mong mas dadami si simpatya kay Sara? Maraming ang mga Pilipino ang gusto na madinig na ini-impeach na si Sara. Ang pagbagsak ng mga naninira sa kanya.
Tulad ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte, tinawag na political persecution ni Attorney Vic Rodriguez ang pag-impeach kay VP Sara. Dapat daw respetuhin ng mga kongresista ang taong bayan na bumoto sa bise. Kung tutuusin, mas may ground for impeachment pa nga raw ang pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa umano'y unconstitutional na 2025 national budget. Naniniwala naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na diversion o nililihis lang ng impeachment ang issue sa blankong items sa BICAM report ng 2025 national budget. Gigi, sa mga oras nga na ito ay hindi pa rin naglalabas ng opisyal na pahayag ang OVP tungkol sa impeachment. Pero ayon sa staff ni VP Sara, nananatili siya dito sa Maynila at hindi pa tiyak kung uuwi ng Davao ang bise. Gigi? Maraming salamat, Camille Samont. Ayan. So, eto pa daw si PBBM mga dapat na i-impeach. Sabi ng bobong si Vic Rodriguez. Oy, Vic Rodriguez, magpatubo ka nga muna, bro. Totoo yata yung kasabihan, no? Basta kalbo, bobo. Biruin mo itong si PBBM pa i-impeach ninyo. Yun nga re-reklamo nyo BICAM report, hindi naman pala unconstitutional yan. Yung ginawa ni PBBM na pagpirma at yung nakita ninyong blanco na na papel ng BICAM report, yan pala talaga ay pwedeng i-edit at pwedeng sulatan at i-fill in the blanks. Buti na lang, tama! Ngayon, itong si San Panelo, karapatan naman niyang pumalag, pero hanggang palag ka na lang. Hanggang palag ka na lang, San Panelo. Wala ka nang magagawa, wala ka nang asim. Hindi ka na maasim. Kahit anong sabihin mo, wala nang kadating-dating. Wala nang kwenta kahit ano pa sabihin mo, tuloy-tuloy na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Diba? Wala na kayong magagawa, talagang i-impeach na si Sara Duterte. Yun ang katotohanan. Nasa Senado na nga Diba? Palakpakan natin ang mga kongresista ulit sa ginawa nilang mainam at maayos na pagtatrabaho para dito sa ating impeachment issue. Dapat lang talaga yan na kanilang gawin. Dapat lang talaga yan na kanilang kasikasuhin. Samantala ngayong nasa Senado na po. Kaya po etong ating si Sara Duterte bilang na ang maliligayang araw doon po sa OBP, bilang na maliligayang araw niya. Kaya ikaw, Panelo, pumalag ka lang. Wala ka naman magagawa na Papalag na lang yan ang papalag, pero hindi na yan talaga totally makakakontra sa kagustuhan ng taong bayan. Wala na. Hindi nyo na makokontra yan. Dire-diretso na yan. Hello, Ate Gina Inglet, ang aga mo namang gumising o hindi ka pa natutulog? Gina Inglet, hello po Ate Corazon Tuwang. Ayan, hello po. Diba? Wala na. Kahit ano pa bunganga mo, Sal Panelo, dire-diretso na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kahit na matapos ang 19th Congress, dire-diretso yan. Kasi mas lalong magkakagulo at mas lalong magagalit ang taong bayan kapag hindi yan inaksyonan ng Kongreso. Yan ang isa sa mga malaking katotohanan yan. Di pa ako natutulog, bunso. Naku, ate, baka magka-pimples ka niyan. Nagpupuyat ka.
Glenn De Paz, hello po. Shoutout kay kay Danny o Daniel ba? Tama ba? Sa iyong baby. Nako, shoutout sa kanya. Nako, namimiss ko na ang Hong Kong. Ang ganda-ganda sa Hong Kong. Lalo na mga kababayan natin diyan sa Hong Kong, na ating mga na mga kababayan natin diyan sa Hong Kong. Nako, ang babait po at mga very welcoming na mga OFW. At yung iba mga diyan na nakatira, mga Hong Kong national na. Nako, ay Daniel, okay. Tama nga, Daniel nga, si Danny. Ayan. Shoutout po. Okay, Gilberto Patagnan, Saba Makmak pataka ka lang. Ikaw ang pataka, Saba diha, Gilberto Patagnan, channel ko to. Hindi mo ako pinapalamon. Wala kang ambag sa buhay ko. Sino ka? Nanay, tatay ko nga, hindi ako pinipigilan sa ginagawa ko eh. Saba diha, ikaw. Saba mo ang bunganga mo, saba ang baba mo, magkaon ka ng igit. Kaon ka ng igit. Gilberto Patagnan, maayo pa, matulog ka na. Kasi, yung mga katulad mo, lalong lilit ang utak mo kapag nagpupuyat ka. Ito kasi Enteng 14, oh. Para kasi Salsal Panelo, eh. Para kasi Salsal Panelo. Bunganga na lang ng bunganga, pero wala nang dating. Buwang kang bunganga na lang, eh. Hanggang bunganga na lang. Gilberto Patagnan. Kontra ka sa akin, kontra ka sa gobyerno, kontra ka kay PBBM, kontra ka sa Speaker Martin Romualdez, kontra ka sa administrasyon ni PBBM. Pero pag naman ikaw ay nagkabukol sa pag naman ikay nadapa at nabiyak ulo mo, kanino ka lalapit? Kanino ka hihingi ng pampa-hospital? Sa gobyerno. Diba? Mariosep. Kunwari ka pa, ganyan-ganyan ka, pero mamaya lang, nandiyan ka nakikap, hihingi ka ng maintenance. Sa health center ka, hihingi ka ng maintenance. Alam nyo, ito lang napaka-hipokrito nitong mga DDFs na to. Kung ayaw nyo kay PBBM, ayaw nyo din dapat sa lahat ng serbisyo ng gobyerno. Huwag kayong gagamit ng PhilHealth. Sa private kayo magpa-hospital, tapos doon kayo sa private room. Tapos huwag kayong lalapit sa PhilHealth. Huwag kayong lalapit kay mayor, kay congressman kapag lalabas na kayo ng ospital. Diba ayaw nyo sa gobyerno, pero ginagamit nyo naman ang serbisyo ng gobyerno. Pag kayo pupunta, kunwari, taga Luzon kayo, o kunwari, taga Malabon ka, pupunta ka ng Tagaytay, maglakad ka lang. Huwag kang sasakay ng public transportation na gumagana dahil mayroong gobyerno. Huwag ka ring bibili sa palengke. Mamulot ka lang ng pagkain sa basura dahil yung mga binibili mo sa palengke na yan, yung mga binibili mo na yan sa mga grocery, sa mga fast food, gumagana yan kasi merong gobyerno. Kapag ikaw nauhaw, huwag kang bibili ng mineral. Uminom ka sa ilog. Uminom ka sa sapa. Huwag kang bibili ng mineral. Diba? Kung ako yung galit ako sa DDFs ako, galit ako kay PBBM, wala akong gagamitin. Ultimo wifi, hindi ako gagamit. Ultimo cellphone, hindi ako gagamit. Ultimo load, hindi ako maglo-load. Hindi ako magse-cellphone. Lahat ng may connection sa gobyerno, lahat ng may connection sa ginagawa
o merong partisipasyon ng gobyerno ni PBBM, hindi ko gagamitin. Diba? Ganon dapat. Panindigan ninyo yung galit nyo sa gobyerno, hindi yung mga ipokrito kayo. Galit kayo sa gobyerno, hingi naman kayo ng hingi ng tulong sa kay Mayor. Hingi kayo ng hingi ng tulong sa DSWD. Kapag kayo nagrabyado, huwag kayong magsasampa ng demanda. Hayaan nyo na yan. Kapag kayo nasaktan o na ano kayo, merong gumawa sa inyo ng masama, huwag kayong magdedemanda. Huwag nyong gamitin ang korte ng gobyerno. Galit kayo, di ba? Galit kayo sa gobyerno, huwag nyong gamitin ang kahit anong serbisyo ng gobyerno. Diba? Para mo nang sinabi na magpagurgur na lang sila. Alam nyo po ito sa mga nakasubaybay sa akin simula nung 10,000 subscriber pa lang po ako. Hindi ko po hinangad kailanman na meron pong taong mawala. Yung mag-retire na dito sa bansang Pilipinas, sa planet Earth. Never ko pong ginusto yan. Never ko pong ginusto na meron pong mamatay. Sa kahit sinong nakalaban ko sa sa pagbablog po, hindi ko po sila inisip man lang kailanman na sila po ay pumanaw na. Never ko pong inisip yan. Kasi napakasama po niyan. Siguro yung madapa sila, tapos may nakaambang palakol, tatama yung ulo nila dun sa palakol, mabibiyak yung bungo nila. Okay na yun. Grabe naman kayo, gusto nyo pumanaw. Diba? Yung ma-appendicitis ng buto ng mangga, mga ganun lang. Yung mga sila, yung siguro magulungan ng tren. Buti na lang, tanga! Mga magulungan lang ng tren. Masyado naman kasing masama yung pumanaw naman. Ate Emily Vasquez, huwag ka mag-iisip ng masama sa kapwa mo. Huwag mo silang isiping pumanaw. Huwag mo masyadong harsh. Yung kunwari, sila'y tumatawid, di ba, sa intersection, kulay green. Tapos nung kalagitnaan, biglang nagpula, naggo yung mga sasakyan. Yan, mga ganun lang. Grabe naman yung sabi mo, mamatay. Ako never kong inisip yan. Hindi po ako nag-iisip na pumanaw yung mga tao na yan, lalo na DDEBs. Di wala nang tanga sa mundo. Grabe kayo. Diba? Alam niyo hindi magiging balanse. Kapag po may matalino, dapat may tanga. Kaya may DDEBs, may tanga. Buti na lang, tanga! Diba? Andito tayo. Ako hindi ko sinasabing matalino ko, pero hindi ako kumakandidato. Hindi ako kumakampi sa mga kandidato na kriminal. Katulad ni ni Kibulok. Hindi ko iboboto yan. Hindi ko kakampihan yan. Diba? Never akong kakampi sa kriminal. Katulad ni Kibulok na nambubulog gabi-gabi ng iba't ibang pastoral at yung mga pastoral na pinagsawaan niya, pinapahiram pa niya sa mga kaibigan niya na mga nasa, mga matataas na ranggo. Diba? Hindi ako matalino. Hindi ko inaangkin na matalino ako, pero hindi ako kakampi kay Digong na isang kriminal. Isang masamang tao. Hindi ako matalino. Hindi ko sinasabing matalino ko, pero alam ko na merong mali sa paglustay ng pera ni Sara Duterte. Bakit? Kanina nga, nag-uusap kami nung may kakwentuhan ako Sabi sa akin, uy, alam mo ba na inimpeach na si Sara Duterte? Nagdadrive ako, wala akong balita sa, kumbaga, hindi ko pa alam. Ngayon, talaga ba? Na-impeach na daw ng Kongreso. Sabi ko, kasi, hindi kasi niya pinapaliwanag kung saan niya nilustay yung pera. Sabi, pero di ba, Mac, dapat hindi naman i-impeach kasi 32 million yung bumoto kay Sara. Sabi ko,
Yan po yung pagkakamali ninyo. 30 million yung nagtiwala kay Sara na bumoto. Pero, di ba, sinayang niya yung tiwala ng 32 million. Sabi ko, eto. Magkano ang pinakamahal na alam mo na hotel? Yung nakaya ng budget mo, yung napasok mo, pinakamahal na hotel na napasok mo. Sabi, meron ako dating hotel na napasok 10,000 isang gabi. Pero ano na yun, may breakfast na yun. Tapos yung 10,000 na hotel na yun, 3 kama na meron pong matutulog na 2 tao sa isang kama. So, 6 na tao, 10,000 piso with free breakfast. Sabi ko, eto ka ako. Bibigyan kita ng isang example na issue na hindi masagot ni Sara. Si Sara Duterte ay nagbayad ng safe house. Ano safe house? Safe house, yung paglalagakan o pagtataguan o magiging headquarters ng mga tauhan ng DepEd Intelligence DepEd Intelligence Gathering Employee o kung ano man ang tawag dun sa employee na yon ng DepEd na dun sila matutulog. Dun sila maglalagay ng 10 araw. Binayaran ng 1.1 million sa loob kako ng isang araw. Uy, laki naman. Sabi nung kasama ko. Laki naman. Di ba ang laki? Biruin mo, ikaw nga, ang pinakamahal na hotel mo, na napuntahan mo, at magandang hotel, 10,000 lang isang gabi. Maganda na yun. With free breakfast pa yun. Okay. Yun nga lang yung nakaya ko eh. Ngayon kako, divide mo. 1.1 million, divide mo sa 10 days. 110,000 sa loob ng isang gabi. Mahal naman. Diba? Ikaw na ang nagsasabi. Ang mahal naman. Yun ang hindi maipaliwanag ni Sara Duterte. Isa sa mga issue yan. 1.1 million in 10 days ibinayad lamang sa isang safe house. Ate Emily Vasquez, bye for now. Salamat po. Di ba? Mas matindi yun. Di ba? Kasi, piruin mo, yung hotel na binayaran mo, 10,000 lang isang araw, 6 kayo. With free breakfast. Di ibig sabihin, yung binayaran ni Sara Duterte na safe house o ng tauhan ni Sara Duterte, mas mahal pa sa pinakamahal na hotel doon sa BGC. Pinakamahal. Ang pinakamahal na hotel sa BGC, meron akong tinanong. Isang pinsan ko sa BGC naka-base, diyan siya nakatira na. Diyan nagtatrabaho. Ang alam daw niya na isa sa pinakamahal na hotel sa BGC, 70,000 isang gabi. Medyo parang style penthouse. 70,000, imagine niyo 70,000. Meron kang kasamang diyan, meron kang kasamang parang personal na maid, tapos meron kang parang alalay. Basta merong magsisilbi sa'yo. Para ka may katulong. Sa isang araw lang yun 70,000. Kasi nung nagkaroon daw sila ng bisitang foreigner, meron silang convention. Syempre, mga foreigner, mga presidente ng kumpanya, doon daw nila nilagay sa isang pinakamahal, 70,000 po. Isang gabi lang yun. 3 days daw nag-stay doon yung kanilang bisita. Napakaganda daw talaga. Buffet ang pagkain. Ibig sabihin, yung safe house ni Sara Duterte, maganda pa sa penthouse kasi 110,000. Yun ang hindi maipaliwanag ni Sara Duterte. Alam niyo yung kasama ko, kasi pinaliwanag ko ng maayos, sabi, grabe naman pala, no? Ang tindi pala nun, 110,000. Ini-impeach si Sara. Kasi sabi ni Sara Duterte at ng mga DDEBs, naghihirap ang mga Pilipino. Kung naghihirap ang mga Pilipino, bakit ka gagastos ng napakamahal sa isang safe house na 110,000 isang araw?
Naghihirap talaga ang Pilipinas. Sabi ko nga, mabuti pa kung ang ginawa ni Sara, yung kanyang intelligence funds o kanyang confidential funds, kahit nalabag sa batas, kahit na unconstitutional at posibleng siya ay ma-impeach. Sa gagawin niya na ito, yung sa payo ko, yung sa aking palagay na tingin ko'y magiging bayani pa si Sara Duterte, dapat yun na lang ginawa niya. Ano yun? Kunwari may confidential fund si Sara Duterte, 125 million pesos. Hindi niya alam kung ano gagawin niya, hindi niya alam kung saan niya ito gagastusin. Panahon yun ng Kapaskuhan. Kung ibinili niya yan lahat ng pagkain at pinamigay niya sa mga mahihirap, sa mga homeless, sa mga nakatira sa kalsada, nakatira sa ilalim ng tulay, sa mga katutubo, sa mga badyaw na namamalimos, sabi ko baka pati ako ituring ko pang bayani si Sara Duterte. Dahil yung pera na 125 million pesos na dapat ay para sa kanyang confidential funds o intelligence fund, ginastos niya para ipakain sa mga kababayan natin. Mainam pa kako yun. Bayani pa kako siya nun. Di kung may maroon mang mag-impeach sa kanya, magpa-impeach sa kanya bilang vice-presidente dahil sa ginawa niya na yon, nakamalian. Diba? Taas noo pa rin siya na magsasabi, ginawa ko yan dahil nahihirapan ng mga Pilipino. Ginawa ko yan para sa mga mahihirap. Kaya lang, katulad niya, na binigyan lang ng pera si Chippy McDonald, si Cocoy Villamin, si Mary Grace Piatos. Kapag hinanap mo sa PSA, walang Piatos na apelido. Hindi nag-e-exist si Mary Grace Piatos, si Cocoy Villamin, lalo naman si Chippy McDonald. Alam niyo, sabi nung kasama ko kanina sa biyahe, alam niyo kung ano sabi? Oo nga, dapat nga talaga siguro ma-impeach. O, diba? Kita mo, kahit ikaw. Ngayon, naintindihan mo kung ano ang hinaing ng taong bayan, ng mga Pilipino na sumusuporta sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Diba? Sinasabi, mahirap ang buhay ng mga Pilipino, pero yung isang anak ni Digong, flex ng flex sa mga biyahe niya abroad, flex ng flex sa mga passion. Kaya alam niyo po, hindi lang kasi napapaliwanagan yung ating mga kababayan kung ano talaga ang mga kadahilanan kung bakit po dapat na i-impeach si Sara Duterte. Ngayon, eto, para na rin sa ating mga kababayan. Eto, articles of impeachment. So, sabi ni Tobats, meron daw Piatos na apelyido sa Davao. Ate Gina Inglet, meron daw Piatos, di ba? Pero bakit sa PSA walang Piatos? Di ba? Sino nagsisinungaling? PSA na mayroong mga record kung sino mga nakatira sa isang lugar. Kung mayroong mga apelyido na buong populasyon ng Pilipinas, mayroong mga pangalan. May database sila dyan. Sino nagsisinungaling? Diba? Eto. Kung bakit kailangang i-impeach si Sara Duterte, dagdagan natin kung ano yung mga dapat na impeach. Mga kadahilanan. Eto, conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady, and Speaker Martin Romualdez. Hindi maitatanggi na yun ay banta sa buhay ng ating Pangulo. Kahit bali-baligtarin natin, kahit anong gawin nating review sa video ni Sara Duterte, live na napanood yan ng napakaraming mga Pilipino, binantaan niya talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Malversation of 612.5 million in confidential funds. Ito na nga lang, yung pinaliwanag ko kanina, 1.1 million lang na binayad sa safe house in 10 days. Wala pa sa kalingkingan nung sinasabing 612.5 million. Dun pa nga lang, di ba? Hindi na maipaliwanag yung safe house kung gaano ba kaganda yan, doorknob ba niyan ay ginto, ano ba pagkain dyan sa buffet niyan, kabyar, T-bone, wagyu,
Mga puffer fish na pinaksew. Di ba? Luto ba ni Gordon, Chef Gordon yan? Di ba yung sikat na chef? Gordon Ramsay ba yun, Si Gordon Ramsay ba nagluluto dyan sa safe house na yan? O si Chef Boy Logro? O si sino ba yung isang magaling magluto? Yung taga Malabon, nakalimutan ko pangalan. Diba? Yung akin nga in example 1.1 million lang ito 6.12.5 million. O, eto pa, number 3, bribery and corruption in DepEd. O, may mga tauhan ng DepEd na umame, nakatanggap sila ng sobre mula kay Sara Duterte. Ultimo tauhan ni Sara Duterte, umame, nakatanggap siya ng sobre. Ano tawag dun? Bakit ka namimigay ng sobre? Bawal yan. O, unexplained wealth and failure to disclose assets. Di ba meron tayong batas na kailangan, kapag ikaw ay isang tauhan ng gobyerno, kailangan mong maging transparent. Pero never naging transparent si Digong at si Sara. Yun ang katakataka. Sabi nga ni Digong sa isang Quadcom hearing, sabi niya, kasi kapag palagi niyo akong papatawag dito sa Quadcom, wala akong pamasahe. Sabi ni Digong, wala akong pamasahe, mahirap lang ako, umaasa lang ako sa pension ko. Tapos a few moments later, sabi ni Digong, sa tingin niyo ba, sa tagal kong mayor, simula nung ako'y nakaisip na magtrabaho, ako'y pinanganak ng ganito, 1950s yata, yung pinanganak siya. Pinanganak siya 1950s, tapos siya'y nagtrabaho na. Tingin ba daw ng mga Pilipino, hindi daw siya makakapag-accumulate ng 5 billion pesos. Kutya, kahit anong kwenta gawin natin, sahod niya nung siya mayor, congressman, presidente, hindi aabot ng 5 billion pesos. Tapos, sabi niya, mayaman daw ang kanyang mga asawa. 2 daw ang kanyang naging asawa, mayayaman daw lahat yan. Kahit na ano pang trabaho ng asawa niya, kahit ano pang negosyo ng asawa niya. Napakahirap maging bilyonaryo dito sa ating bansa. Kung bilyonaryo ang kanyang asawa, bilyonaryo si Digong, bakit wala sila doon sa top billionaires of the Philippines? Diba? Kaya wala sila doon kasi syempre, kapag sinama sila doon, mabubuking na sila yung mga bilyonaryo. Diba? Kaya yung mga top 10 billionaires, hindi sinasama. Itong mga Duterte. Kasi kapag sinama sila, magagalit sa kanila mga Duterte. Parang binuking nyo na. Diba? Sa wari, mas marami pa pera mas marami pa kumbaga, yung sinabi ni Digong na bilyonaryo siya, meron siyang 5 billion pesos. Diba? Kita nyo si Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao, malinis ang pera niyan. Galing lahat sa hirap niya yan. Galing sa kanyang pagboboxing. Bago siya pumasok ng politika, mayaman na talaga yan. Bilyonaryo na yan. Kaya nilalagay siya sa top 10 billionaires o billionaires of the Philippines. Kasi, kaya nilalagay, malinis yung pera. Pero kung galing sa nakaw, hindi kayo ilalagay dyan. Thank you, Congress. Na-impeach si Pusit ng Congress. The best news today. Thank you, Lord. Yes po, Atenelia will quicker shine. Ayan. Alamat TV. Yan, shoutout po. Sean Mandawe, kalokohan yan. Enteng 14, tuwa-tuwa. Naloko naman, Ate Gina Ingles. Diba? Kaya hindi nila pinapakita kung magkano ang asset nila. Kasi malalagay sila doon sa top billionaires, tapos maku-question syempre sila, o saan galing yung pera nyo?
Tapos ito, number 5, involvement in extrajudicial o DDS. So, ito yon, hindi natin pwedeng basahin yung word na isa. Yan pong pagkaka-involve ni Sara diyan, hindi po maitatanggi. Bakit? Si Sara naging mayor. Lumustay siya diyan ng confidential funds. Nasa 475 million ba? O 515 million? Di ko alam yung eksaktong figures. Pero napakalaki ng ginastos diyan para po sa intelligence at confidential funds ng Davao City. At napakarami po ang nilikida diyan o ginurgur diyan. At meron pong nagpapatunay niyan, sila Scanias at si Matobato. Sila po ang mga ang mga magpapatunay niyan. Na totoo po ang involvement nitong si Sara. Meron pa nga tinatawag na Protect the Queen. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder. Ikaw ba naman mag-live ka tapos pagmumurahin mo Presidente, First Lady at Speaker Martin Romualdez, babantaan mo? Yan ba nasa katinuan pa ba yan? Diba? Tapos merong impeach PBBM rally, merong PBBM resign rally, merong panawagan para bumaba si PBBM sa pwesto, pumunta ang vice-presidente. Destabilisasyon na kagad yun. Siya ang ginawang caretaker ni PBBM nung umalis ng bansa. Tapos pumunta siya doon sa BBM resign rally. Kumakampi sa Manyakol, nakibulok. Diba? Kumakampi o hindi niya tinututulan o hindi niya pinipigilan ang mga DDFs na nananawagan ng sedisyon, nananawagan ng revolusyon sa ating bansa. Diba? Public disorder. O, kita nyo nangyari sa Davao, ginawa ng mga KOJC. O, yun ang isang matinding kaguluhan, public disorder. O, kinonsinti lang ni Sara Duterte yan. Diba? Kaya, nako, wag na tayong maglokohan dito. At talaga naman pong napakarami ang mga kapalpakan nitong si Sara Duterte. Kaya po, kailangan siyang ma-impeach. Napakarami pong dahilan. Yang 6 na lang yan.